favorite natin, no? Na talagang siyang nagpangalan sa mga DDS ng Garapata. Sa kanya ko nakuha yung Garapata actually. Si Badcaster, Mabsat. Punta tayo kay Badcaster. Siya yung original. Badcaster. Siya po yung original na nagtawag ng mga Garapata dito sa mga kwan na to. Alright, umpisa na natin to. Marcos, punuan na sa skandal at kapalpakan ni Jay Ruiz. Oh, out na. So talagang tanggal na pala si Jay Ruiz. Talaga pala, no? Hindi ako updated dito, guys, ha. Medyo nakon lang ako yung na-interview si Attorney Claire kanina, yung pinanood natin. Pero yung kwan dito, no? Meron pa ba dito? Wait lang. Teka lang, meron pa ako nakita dito eh. Okay na tayo dito sa drug lord na talagang nakapo. Oho, Marcos na punuan na. Duterte may pamahiin na malapit na siyang grabe naman kayo. My goodness. Nako, si Sara nasa daig talaga, no? Nakapo. Oh, napuno na daw si Kwan. Oh, kasi 'di ba lumalabas 'di ba ngayon may mga lumalabas na picture ni Jay Ruiz kay Atong Ang. 'Di ba? Kay Atong Ang tsaka kay Chavit, ayun, 'di ba? Yung na-interview si Chavit, nandun si Atong Ang, andun sila, andun si andun si Jay Ruiz, kaya andun si PCO sekretaryo natin. Kasi punta tayo dito lang sa kanan. Duterte may pamaiin. Latest to ni Sir Bad. 3 hours ago. Right. Dalawang harang pa talaga, Sir Bad, ha? Alright, here we go. Bilisan natin para matapos agad. President Rodrigo Roa Duterte. At ito ay yung pamahiin niya. Anong pamahiin yan? Malapit na daw siyang mamatay. Sabi niya noon, hindi daw siya abot ng 80. Mamamatay na daw siya at baka magsi-suicide siya, ganun. Yun, naunahan siya ng ICC at ng Marcos administration. Ngayon wala siyang magawa. Hindi niya kaya kahit mag-suicide diyan sa ICC. Kaya ito ng drama nila ngayon na si Duterte daw ay na the end is almost near sa kanya. Kaya siguro death wish na lang siya kasi alam na niya sa dami ng ebidensya laban sa kanya. Shout out Piligo, shout out. Alam na niya na hindi na siya makakaalis diyan. Uy, mga kabsat, bago natin ituloy itong kay Sir Bad, no? 491.9 na lang, mga kabsat. Baka naman, sa mga hindi pa nagla-like dyan, gawin nyo ng 500 yung like natin, mabsat. Baka naman, wala pong bayad yan. 9 na lang pong kulang, mabsat. Like po tayo. Baka nakalimutan nyo lang. Alright, pasok. Sir Bad, pasok. Alam niya na bobo lang talaga itong mga supporters niya na nag-i-illusion pa na maibabalik siya sa Pilipinas or makakalabas pa siya ng kulungan or mabigyan pa siya ng interim release. O siguro dahil dyan, alam rin niya na lahat ng mga bansa anywhere in the world ay isinusuka na siya at hindi siya tinanggap, hindi siya ayaw siyang kupkupin. Kaya wala siyang choice kundi mabulog at mamamatay na eventually. Oo nga, no? Kasi di ba ang dami nag-reject sa kanya? Nireject siya ng Malaysia, nireject siya ng Australia, nireject siya ng, di ba yung mga bansa na halos pinuntan nila? Nako po, ang daming nagsi-reject. So ngayon, ang drama nila ngayon, nako po, payat na si Tatay Digong, sobrang payat na, skin and bones na lang. Nako po. Tapos si Harry Roque, kung ano sinasabi niya, pag may nangyari kay Tatay Digong, ikaw, Marcos, magtago-tago ka na. Ha? Nako po. Ikaw, Harry Roque, magtago ka pa din, puganti ka. Ng kulungan sa The Hague. Kaya ngayon, padrama na siya na i-cremate na lang daw siya, ganoon. Drama. Tapos ito naman sila Harry Roque, nagwa-warning naman na magka-people power, matatanggal sa pwesto si President Bongbong Marcos at hindi mangyayari sa kanya yung nangyari sa tatay niya. Dito kay Bongbong Marcos, makukulong talaga yan. Kung hindi siya mapuruhan sa mga tao na lulusubin ang Malacanang. Wow, sige, we will analyze that later on.
kung posible pa ba mangyari yan. Ha? So sige, pakinggan natin itong latest interview kay Sara Duterte Hague. Tubig lang ang pera two-way. Ang pwede talaga na buo nila from all criminal sources during his time as mayor and also during his time as president and also during Sara's term as vice president. So sige, panoorin natin ito. Usapang pamahiin, usapang nalalapit ng kamatayan. Si kamatayan kumakatok na sa pintuan ng ICC. Panoorin natin. And thank you, Philippine Inquirer, for this video. Vice President Sara Duterte says that her father, former President Rodrigo Duterte, told her to have him cremated in The Hague, Netherlands, should he die in detention. The former president is currently under the custody of the International Criminal Court for crimes against humanity charges. In a chance interview following her visit to her father on Tuesday, Manila time, the vice president says her father doesn't want his body to be brought back to the Philippines should he die at The Hague. According to the vice president, her father wants to be cremated before being brought back home to the Philippines. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na nakawili. However, Vice President Duterte says she told her father that they will have to discuss it further in the future as she describes herself as not pro-cremation. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibin ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. Asked what she felt about her father's supposed last wishes. So alam na talaga ni Duterte, kaya i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog. Sinishare ko na, attorney. Para malaman, para mapunta itong vlog natin sa inbox ng mga DDS na wag na kayong mag-aksaya ng panahon dyan sa The Hague. Kasi yung idol nyo mismo, alam na hindi talaga siya makakabalik dito ng buhay, kundi abo na lang talaga. Bring Duterte's ash home. Yan sana ang mga panawagan nyo. Kasi hindi na tayo member ng ICC. Wala rin bansa gusto kupkupin siya. So paano siya bibigyan ng interim release? Malabo rin interim release kasi kahit nasa loob pa nga siya, hinaharas nyo na yung mga witnesses. Kahit yung witness ni Risa Ontiveros, binili nyo na. Binili na ni Sara. At sinabi pa na nasa safe house, yung safe house niya, nandun rin kung saan yung safe house niya, andon rin yung mga inmate, yung mga witness ng ICC. So parang hindi lang sinisiraan si Risa, sinisiraan din yung mga witness ng ICC. So paano maging mababigyan ng interim release yan? So alam na yan ni Duterte, kaya kayo mga DDS, yung idol nyo na nga, tanggap na hindi na siya makakauwi with the physical body dito, kundi abo na lang. Grabe ka naman, Sir Bad. Wag naman masyadong savage. Agoy, nasasaktan yung mga garapata pag ganyan ang ginagawa mo, Sir Bad. Relax lang. Tuloy. Tanggapin nyo na yung kabubuhan ng ginagawa nyo mga Bring Duterte Home na mga activities nyo. Mga Bring Duterte Home Fun Run, wala na yan, tapos na yan. Tanggapin nyo na you will never return home alive and even intact kasi gusto niya i-cremate na lang siya. So yan. Thank you si Maven Kin Javier. So pero alam naman natin na salamat, Ma'am Naomi Kin. Gagawa tayo ng analysis natin. Tapusin mo natin to. Sara responds that it is only natural for his age. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and Robert Sombrano, shout out. The invoice. I'll send that right now in QuickBooks. Just need to update. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun. Last wishes na. Dapat na niya. The vice president previously stated that her father had grown significantly thinner while he was detained at the ICC, but clarified that he appeared to be healthy. This time, the vice president notes that while Duterte had grown slim, the look suited him better and that his skin complexion had even improved. Former President Duterte is facing crimes against humanity charges over his administration's bloody war against drugs. His infamous anti-drug campaign left at least 6,000 people dead, with human rights groups reporting the death toll is at least 20,000 people. So, ang reaction natin dyan, analogy natin dyan, ay syempre, could be na yan na talagang gusto ni Duterte. Sana mamamatay na siya kasi hirap na siya sa kulungan. Siyempre,
Iba talaga yan. Kung somebody like Duterte na most of the time dito lang talaga gusto sa Pilipinas, kwan talaga yan. It's parang yung sinasabi yan ni Maria Ressa, dying by 1,000 knives. Ganon, everyday paggising siya, pinagsisisihan niya. Hindi niya inaamin pero pinagsisisihan niya. Yung alam niya na kwan nito, God's justice and karma catching up on him. Yun lang that will make anybody wish to die na lang eh. Mas sa tingin niya at least sa kamatayan, at least baka mas malaki pang lugar niya sa impyerno. Makakagala-gala pa siya sa mga apoy sa impyerno kumpara dyan sa kulungan na lead ng lugar. Di ba? Polo Carpio, thank you also for supporting independent and truthful blogging. Whereas dyan sa Dahig, alam niya, torture lang na abot siya ng 10 years, pakinggan niya yung lahat ng mga testimony at marinig niya lahat ng mga makita niya lahat ng mga ebidensya laban sa kanya, 1,500 witnesses, 160,000 pieces of evidence. Pagkatapos alam niya yung lawyer niya, magaling sa pagtalo, puro talo, puro bokya at parang nahalata na niya na ginagatasan lang niya nito. Na alam rin niya, karma rin yan sa kanya na yung mga ninakaw nila napupunta lang dyan 150 million monthly kay Kaufman. So these are all weighing down on him. Pabigat na pabigat ang dala niya dito. Kaya mas gusto niya mamatay na lang. Another thing, kaya ganito ng tono nila, ay pinipressure nila ang Marcos government. Gusto nila gumalaw Marcos government para sabihin, sige, dito na lang, kami na lang kukup-kup dyan. Baka pagbigyan naman kami ng ICC kahit hindi member. Dito na lang sa Pilipinas siya. O kaya ibang bansa dyan, ganun. So parang padrama. Kasi alam niya malapit na lalabas yung desisyon ukol sa interim release. Kaya todo drama siya na mamamatay na siya, payat na siya, depressed na siya, ganun. At syempre, gusto rin niya na maawa sa kanya yung mga followers niya para tuloy ang mga pagkikilos-kilos in the hope na mapansin sila ng ICC. Although hindi nila alam na opposite ang nangyayari, mas nagagalit sa kanilang mga judges dahil interference in the trial ang ginagawa nila. Interference and pressure sa mga judges. So kaya itong ginagawa nila, pati pressure sa gobyerno, yung pananakot sa gobyerno na babaksak ito kung sakali, kung hindi kikilos si President Bongbong Marcos para tulungan makalaya si Duterte, mabigyan ng interim release, di ba, mga kongresista at ang DOJ tinutulan yung interim release at gumawa pa sila ng communication sent to the ICC opposing the interim release. So kaya ngayon dinadaanan nila sa warning na babaksak na Marcos arbitration, sakali mamamatay si Duterte sa kulungan. Yan. Dahil pinakulong. Pakinggan natin si Harry Roque. Nako po. Buhay pa ba yan? Nagpo-prophesy. Prophesizing na pabaksak na daw ang Marcos administration at lalo na kung mamatay si Duterte. Parang ito na pala ang bagong Nostradamus. I canceled my Midjourney subscription because this AI does everything I need. I can upload my own photos and create perfect. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa Dahig, dahil sa ginawa mong pangingin na magpapapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Wow. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi ko imposible yan. Patuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng Dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Agoy! Tandaan niyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong.
Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Shout out, Liberty Galit na, Arcega, si Harry Roque. Dea Marte. Galit. So, kinumpara pa kay Gaddafi. Si Gaddafi, pinapatay niya yung mga sariling parang kay Duterte. Kaya lang, kay Gaddafi, meron sila mga tribo-tribo sa mga Arab tribes na yung hindi ka-tribo niya, pinapatay niya. So kaya yung mga ito, nung kuwan na siya, yung bumaksak na yung gobyerno niya at tumatakas na siya, ito ang pumatay sa kanya. Di ba? Nakita naman natin yung paano na pinagtulungan, patayin ng mga ordinaryong tao, yung natagpuan yung nagtatago siya sa ilalim ng imburnal. Ang baho-baho pa, ganon. So, iba yun. In fairness naman, tayo, critical tayo kay President Bongbong Marcos sa pagnanakaw ng mga kamag-anak at mga kaalyado niya. Pero wala naman dugo. As of now, sana hindi magbago. Wala naman, there's no blood in the hands of President Marcos as far as the issue of extrajudicial killings are concerned. Meron nakukulong na mga suspected communists, pati mga estudyante, ganon. O mga batang progressives, ganon. Pero at least buhay. So let justice take its course. Pero at least hindi pinapatay, ha? Kahit si General Nicolas Torre nga sinabi, hindi policy nila to kill. They will fight drugs, but not yung resort to extrajudicial killing. So malayo. At posible ba yung senaryo na sinasabi ni Harry Roque? Hindi. Sa tingin ko, pag namatay si Duterte, okay, ma-benefit ito lalo na kung mamamatay siya palapit na kung nakalusot kung napatay ang impeachment sa Senado at nakalusot si Sara at hindi siya nakasuhan ng plunder. So kasi unavailable at plunder at nakatagbo siya for president in 2028. At kung namatay si Duterte during the campaign, parang yung nangyari kay Pinoy resulting from the death of Cory Aquino. So it might help. Pero other than that, politically, or sino ba ipapatakbo nila? Si Cheese ba? O si kung nakakulong na nga si Sara or na-impeach. So kung ang next in line ilalagay nila either si Cheese or Bongo. From our earliest days, we've been programmed to focus and pay attention when someone writes on a whiteboard. Daming harang. So makakatulong pero not much. Si Sara lang talaga ang malaking impact dahil tatay niya talaga ito. So meron yan magkakarali, meron yan mag-iingay-ingay, pero wala na, hanggang dyan na lang. In fact, kung meron man time na dapat nag-people power sila, na tinanggal nila si President Bongbong Marcos, yun ang time nung mainit pa talaga ang dugo, mainit pa talaga ang emosyon ng mga tao, kasabay yung eleksyon, yung inaresto siya. Sana doon pa lang gumalaw na kayo. Yung inaresto si Duterte at dinala sa The Hague at nakita pa natin kawawang-kawawa. Doon sana gumalaw na kayo. Pero ngayon, pagod ng tao Pagod na Kahit mamamatay pa yan, mag-ingay yan. Magrarally-rally yan. Makaabot pa ng milyon-milyon ng mga rally. Pero hanggang dyan na lang. And that, I don't think that is enough kung hindi pa rin sila tutulungan ng sambayanan. Rising as one, tulad yung nakita natin sa 1986 sa People Power Revolution. So, wala. Hanggang ingay na lang yan. But it will not lead to a uprising. Kasi natuto na rin yung military, natuto na rin yung pulis. Na wala, kawawa lang taong bayan. So yan lang po, yan lang ang huling vlog natin for today. Gusto ko lang ibahagi ito sa inyo, itong bagong gimmick, itong bagong drama. Kaya please share this vlog. Please like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin at baka madala pa sila. Sa dito, another desperate move from the Dutertes, itong padrama na ito. Another desperate move na nagpapakita na talagang pababa na talaga yung suporta sa kanila dito. Kumbaga, yung mga tanggap na yung kahit mga DDS na wala na si Duterte, kaya pahinaan-pahina sila. Kaya they have to make gimmicks every week para mapunta sila sa atensyon ng mga tao. So, Tragis. Panibagong gimmick ba yan?
Sir Bad. Nako po. O siya, Babsat, okay na tayo. It's already 11:36. So maraming salamat po sa mga nakasama natin. Umabot tayo ng ilan ba kanina? Check ko nga. Ilan ang live viewers natin kanina, mga kakabsat? Check ko lang As of now, yung live stream natin na to, itong live stream na to, kasi puputol-putulin ko, nang maiiwan lang dito yung mga nakitang mga buto, mabsat, no? So, based on record dito sa live stream natin, umabot tayo ng 1,127 live viewers kanina. Grabe. Salamat po sa 1,127 viewers at saka sa naiwan ngayon na 380. Again, guys, sa mga di pa po nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe na naman. At siyempre, isama nyo naman si Kabsat Simply Talkies. Gawin na nating 100,000 subscriber yan si Kabsat. No? Konting push na lang kay Kabsat Simply Talkies. Makukuha na rin niya yung kanyang silver button. No? Di ba, Kabsat? Again, maraming salamat po, Kabsat. No? Tatap-tapin ko na naman to. Ang maiiwan lang yung unang topic. Meron tayong 7 lahat. So, meaning, may 6 akong tatap-tapin. Napapanoorin na naman natin, mga Kabsat. Pero sa totoo lang, Mabsat, no, yung live stream natin kagabi, 24 hours ago, hindi ko pa na-chap-chap yun. Naku po, so, pero 6 ngayon, tapos 5 kahapon. May 11 akong i-upload na mga premiere. Paktay tayo dyan. Okay, maraming salamat, Mabsat. Salamat, Kabsat Talkies. Salamat, Madam Naomi Chin. Kay Deo Marte. Kay Liberty Arcega. Kay Ma'am Meng, may kalab shoutout. Robert Sembrano. Maxi. Andyan. Oslek Filigod, Marilyn Valencia, sino pa mga nandyan? At sa lahat po ng mga nandito, shout out sa inyo. Ryan Conese, at syempre, sa ating lahat po, maraming salamat. Good evening. It's already 11:38 ng gabi. Mag-rest naman tayo o kaya pumunta tayo sa mga ibang vloggers. Again, maraming salamat po. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli, mag-update tayo dito sa mga natuklasan nila mga bones. Itong mga butong to, pag ito buto ng mga tao, paktay ka. Ikaw si AA. Nako po, kalbaryo sigurado sa ito. Kilala niyo na kung sino si AA. Alright, maraming salamat, Kabsat. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli, kita-kits tayo bukas. Paalam, mga kakabsat. Bye-bye.